po nagpapasalamat, dumudulog sa iyong trono sa amin, maging ang iyong kasangkapan bilang kasangkapan po na iyong salita. Sumakanya lamang ang tunay na pangungulo ng Banal Espiritu, maging bawat isa na recipient ay mag-agalakan po upang makinig po sa salita ng aming Panginoon sa Kristo sa banal na kasulatan. Salamat po, O Diyos, sa inyo po lahat ng kapasarangalan sa araw na to, sa pangalan niyo po ang sa Kristo. Amen. Amen. Okay, pwede na po makapo ang bawat isa. Well, so, atin pong tatalakayin ngayon sa ating pong pag-aaral at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay tungkol po sa ating kasalukuyang panahon. Pagkatapos nating malaman ang tungkol po sa destination of men, ang maraming katanungan ay marahil sa ganito pong kaisipan. Paano ba matiyak ng tao na ang kanyang destinasyon habang buhay siya ay kanyang matitiyak? Dito po ngayon mag-aaral sa ganito pong kaisipan. Paano po natin matiyak ang ating pong buhay na to sa kasulukuyan ay tama yung ating pong tatahaking destinasyon? Sapagkat yung destinasyon po natin, sabi nga, everlasting. Ito po ay magpasawalang hanggan, wala po siyang katapusan. Kaya habang tayo nabubuhay, ay pinipili po natin yung ating destinasyon. Okay? So dalawa po lamang yan. Kahit kanino ho kayo magtanong at ang pinagbatayan po ay banal na kasulatan, dalawa lamang po talagang isasagot. Destinasyon sa buhay na walang hanggan, nakapiling ng Diyos, at destinasyon sa kaparusahan na walang hanggan sa apoy ng impyerno kasama ang diablo at ang mga demonyo. So dalawa lamang po yan. Ngayon, sa ating kasalukuyan, hindi pa natin yan naranasan kasi buhay pa tayo. Ang makakaranas niyan ay yung mga patay na. Yung wala na po sa physical at sila po ay nandun na sa spirit world. So once you are died, sapagkat the Bible declares that it's appointed to men once to die. And after that that death is judgment. So once na tayo po ay mamatay sa ating katawang lupa, wala po ibang patutunguhan kung hindi paghahatol. So yung paghahatol na yan, dalawa lamang po. Either tayo po ay aakyat sa kuma ni Kristo para bigyan ng award sa ating pong paglilingkod sapagkat tayo po yung mga anak ng Diyos. And either doon po sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno, dahil tayo nang mabuhay pa sa lupa ay masama at kasalanan ng ating ginagawa. Ngayon, sa kasalukuyan ay mga buhay pa tayo. Kahit yung nakikinig, kahit sa live streaming. Ayun, ang katanungan ay natili. Paano ko ba matitiyak ang aking buhay sa kasalukuyan habang ako'y nabubuhay? Tama yung destinasyon na aking tutunguhan. Okay, balik po tayo sa salita ng Panginoon. Atin pong aralin ngayon sa panahon natin ng biyaya. Kasi nagkataon na tayo po nabubuhay sa panahon ng biyaya. Ang tawag po rito sa doctrinal dispensation is these days is what we call the dispensation of grace. At the same time, ito rin po ay tinatawag na panahon ng iglesia o church dispensation. At ito rin ay tinatawag na dispensasyon o kapanahunan ng banal na espiritu. Okay. At isa pa, may terms po. Ito rin ang panahon na tinatawag na times of the Gentiles. O panahon para sa mga pagano. Tamuha, ang tanong, alin doon pastor ang totoo? Parehas. Parehas. Kung pagbabatayan ay panahon, ito yung panahon ng biyaya, yung ating kasalukuyang panahon. Ngunit kung pagbabatayan ay tungkol sa paglilingkod sa Panginoon Kristo at pagkakilala sa Diyos, walang iba tayong pag-aralan kundi mapasama sa kanyang katawan sa iglesia. Ngayon, kung ang pagbabatayan naman ay patungkol sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, ay ang ating aralin ay ang panahon ng Banal Espiritu sa ating kasalukuyan ngayon. At doon bang mayroon sa Banal Espiritu? Bakit natin ito sinasabi na panahon ng Banal Espiritu? Sapagkat ang Banal Espiritu ay kumikilos sa kanya iglesia at nagbibigay siya ng kaloob sa kanya iglesia
para huwag tayo mahumaling sa diablo at pagsamba sa devil's doctrine or worshiping Satan through his cunning craft, like divination, enchanter, witchcraft, and warmongers, and so on. That's what we call devil's doctrine. Enable those what we call pamahiin or superstitious belief. Now, yan yung mga devil's doctrine. Para wag mahumaling ang tao doon at ang iglesia, nagbibigay siya ng kaloob sa iglesia. It's not what we call the gift of the Holy Spirit. Bago natin aralin yan, atin munang balikan yung salitang biyaya. Dahil sa panahon ng biyaya, ano ngayon ang tumpak na kahulugan at meaning or how we describe the word grace. So, tawag doon. Magbibigay ko ng mga sides ng opinion. Una, ano ang sinasabi o paliwanag ng diksyonaryo patungkol po sa salitang grace? Bakit natin pagkukunan ng base ng diksyonaryo? Sapagkat ang dictionary, yan yung nagde-define ng words. How the dictionary define or declares the meaning or definition of grace. Now, unahin natin ang tinatawag na Bible Dictionary. Paano pinakikilala ng Biblical or Bible Dictionary ang salitang grace? Una, sabi, ang grace ay God's forgiving mercy. Ito po ay mga kapatawaran ng Diyos sa kanyang kahabagan, ay nagbibigay po siya ng kapatawaran. Kaya tinatawag na God's forgiving mercy. Yan po yung Bible Dictionary, how the Bible Dictionary define about grace. Not only that, grace, according to Bible Dictionary, also give freely bestowed by God. Ang biyaya ay isang libreng ipinagkakaloob ng Diyos na walang bayad. Ipinagkakaloob saan? Sa tao. Okay. Maraming mga verses na batayan dyan. Later on, ating aralin yan. Pangatlo, ang Bible Dictionary ay nagbibigay ng paliwanag na ang grace ay Christian virtues. Ano yung Christian virtues? Katangian, buhay, yung paano yung kwalidad o quality ng pagiging buhay Kristiyano virtues. So maraming mga kasulatan nagsasabi tungkol dyan sa ating katangian bilang mga Kristiyano. And number 4, ang grace according to Bible Dictionary, not only Christian virtues, but glory hereafter to be revealed. Ito yung atin pong hinaharap na kaluwalhatian na kasama ang ating Diyos. Now, yan po ang pagkapaliwanag ng Bible Dictionary. How about Webster or Merriam-Webster or so on? What so-called dictionaries? Now, ano ang paliwanag ng mga dictionaries tungkol dito? Ayon po sa diksyonaryo, ang sabi, ang grace ay tinatawag na appropriately the free, unmerited love and favor of God. Ulitin ko. Appropriately, the free, unmerited. Anong ibig sabihin unmerited? Hindi ho natin pinagpaguran. Hindi natin binayaran. Unmerited. Kumbaga, libreng pabor ng Diyos. Unmerited love and favor of God. So yan ang pagkabigay ng paliwanag ng Webster. Now, and source of all benefits of men received from God. Kaya nababanggit ko po, madalas, na pagka ang pinag-usapan ay biyaya ng Diyos, yung ating pong tinatamo, araw-araw, pagkain, damit, shelters, anuman kaganda o kapangit, kung tirahan mo, property, businesses, trabaho, and whatsoever. That's what we call benefit of grace. Yan po yung benepisyo na binigay ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Hindi po mismo biyaya yung pagkain, yung damit, yung pera, hindi. It's just a benefit. So, tama ang diksyonaryo sa kanya pong paliwanag. May mga batayan sa Biblia. Now,
In the sense of grace, ayon po sa Tikarta Bible, sabi, in the sense of grace is mercy in action. The uniqueness of both mercy and grace is that they are given when the persons receiving them don't expect it. They don't expect na ito po ay kanilang tatanggapin. Halimbawa, may tao na bigla na lang nagbigay sa iyo ng kaloob o in cash. Nagulat ka ngayon. Ano ba ito? Hindi, bigay ko lang sa iyo yan. Libre, wala kang intindihin dyan. Yan mga unexpected, the unique mercy of God, and because of these benefits, nakatanggap ka ng ganun, libre. O kaya in cash, o in kinds. Binigyan ka ngayon ng halimbawa, kalahating sakong bigas. Wow. Sabi ka magkano yun, di ba? Sasabihin sa'yo, o pare, o Brad, o hindi mo masyadong kabisado na taong yun, pero binigyan ka niya. Wow, sabi sa loob-loob mo talaga naman. Ano ba ito? Magkano ba ito? Wala yan, wala. Kaloob lang yan. Yan, kumbaga, gift po sa'yo. Kumbaga, parang love gift. Yan. So, unexpected. Hindi natin po akalain. So, ito po yung tinatawag na benepisyo ng biyaya. So, ang tanong ay natili, ano ba talaga ang tumpak na hulugan ng biyaya? Kanina, nabasa natin, balikan po natin ang Ephesians chapter 2, verse 5. Church response tinutukoy rito. Even when we were dead in sins, hath weakened us together with Christ. By grace ye are saved. Sa magitan ng biyaya, tayo po'y nangaligtas. Now, sa verse 7, and in the ages, in that the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace and His kindness toward us through Christ Jesus. Ano ibig sabihin? Sa darating na mga panahon o sa kapanahonan ito, Kanyang ipinapakita sa atin yung exceeding riches of His grace, yung mayamang habag niya ng Kanyang biyaya ay pinakita sa atin. His kindness toward us through Christ Jesus. Kanyang ibinigay ito sa atin dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So that means, and direct seeing, grace is none other than our Lord Jesus Christ. Si Jesucristo mismo ang biyaya ng Diyos. Kasi kung wala siya, ay walang grace of God. How about the Old Testament time? Mayroon pa ako nalala sa Old Testament times, maaaring 2 beses na nabanggit ang salitang grace. Pero most of the time, sa New Testament, bakit kamo? Kasi nga si Kristo ay sinilang na at namuhay sa mundo ito kasama ng mga tao within 33 years at least. Now, kaya sinasabi ng bagong tipan na kasulatan na dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay tumanggap ng kanyang kagandahan loob at kapatawaran sa ating mga kasalanan. And verse 8, for by grace are ye saved. Okay, sa Tagalog, sa magitan ng biyaya, kayo ay nangaligtas. Wow. Ibig sabihin nito ay natamuna ng pinagsasabihan ito, nangaligtas. Sa magitan ng biyaya, tayo ay naligtas o nangaligtas through faith. Sa magitan ng pananampalataya, it does not of ourselves. Hindi po ito sa ating sarili kung bakit tayo naligtas. It is the gift of God. Yung grace is gift of God, not by our own efforts, not by our own works, or any virtues we have, by just merely human virtues, that we can gain this grace. It is the free gift of God. The unmerited favor of God, sabi nga ng ating napag-aralan kanina. So dahil dyan, kaya tayo pinagtamo at tumanggap ng biyaya ng Diyos. It's the gift of God. Now, yan po ang malinaw. So, malinaw ba mga kapatid? Ang biyaya sa isang salita, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Simple lang. Hindi po mabansagan o tatawagin ng ang panahon natin ito ay panahon ng biyaya kung hindi nasilang ang Panginoong Jesucristo.
Kung isinilang siya, doon nagsimula na tawagin po sa pag-aaral, maging ng mga nag-research sa Bible, ang panahon ito ay tinaguriang panahon ng biyaya. Kaya nga, nabanggit ko minsan, pagka tayo po ay may mga personal documents, mga tinatawag na mga dokumentong personal na accredited ng public o ng gobyerno. Sabi nga, in the year of the Lord or in grace period in the year of the Lord. 2,000 dito, doon niya. So, in-acknowledge ng mga tao ng ating panahon ngayon ay panahon ng biyaya. Okay, anong mayroon? Yan ang tanong. Anong mayroon, Pastor? Bakit natin pinag-aralan yan? At bakit natin binibigyan ng diin ang tungkol po sa panahon ng biyaya? Alam nyo kung ano? Kasi sabi nga, dahil sa kanyang biyaya, tumanggap tayo ng mga benefits. Unang-unang benepisyo ng biyaya ng Diyos ay kaligtasan. Now, when it comes to salvation, inisip ng mga tao na ang kaligtasan, it has to do with material things. Now, when it comes to material things, lahat ng bagay sa mundo ito nakikita, temporary lang. Pwedeng solusyonan ng material na bagay. Okay? Kung mayroong kailangan, halimbawa, gusto mong business, kailangan capital, material na bagay yan. Kung kailangan mo ng property, at afford mo naman na magkaroon nun, ay material na bagay yan. Kung kailangan natin ay mga bagay-bagay sa mundong ito na nakikita, it's about material things. Temporary lang yan. But when it comes to spiritual things, eternal. Kasi yung material na bagay, temporary lang yan. Pero yung bagay na eternal, hindi na kaya ng material yan. It has to do with the spiritual things. At tanging ang Diyos lang ang nagkakaloob niyan. Ngayon, kung ang Diyos ang nagkakaloob niyan, wala po iba tayong gawin kundi bumalik po tayo sa basic. Ano yung basic? Kilalin mo ang Panginoon Kristo na siya ang tanging sinugo ng Diyos Ama para magkaroon ng kaligtasan ng mundong ito. Kasi kung wala si Kristo sa buhay mo, kapatid, kahit gaano ka man kayaman, kahit gaano ka man katalino, kahit gaano ka man kataas ang iyong reputasyon sa mundong ito, bata ka man, matanda, mayaman ka man, mahirap, anong klaseng mga tao, mayroon ka. Kung wala ang Kristo, kung wala si Kristo sa buhay mo, you're nothing. You're nothing. Tandaan mo yan, kapatid. Kahit anumang klaseng pagkatao mo, kung wala ang Panginoon Kristo sa buhay mo, makinig ka, you are nothing before the Lord. Now, para magkaroon ng kalugan buhay mo, you must know the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Not only knowing Him by name, but receive Him personally in your heart. Let the Lord Jesus Christ lives in your life, in your heart, daily. Not just by a moment, just by one day. No, it's your life forever. Knowing the Lord Jesus Christ as your personal Savior and receive Him as your personal Savior and become your King and Lord of your life, then your life will become meaningful. Pag wala ang Kristo sa buhay mo, kapatid, walang silbi ang buhay mo. Maniwala ka. Ngayon, yan ang dahilan kung bakit tayo'y nabuhay sa mundong ito sa panahon natin ng biyaya. Tandaan mo, sa lahat ng kapanahunan na binigay ng Diyos sa mundong ito, magmula sa panahon ni Adan, halos 1,000 taon lang sila. Sa panahon ni Noe, halos 1,000 taon lang din sila. Sa panahon ng human government, nung nagkaroon ng maraming lingwahe sa buong mundo, almost 1,000 years na lang din. Sa panahon ng patriarka o ng mga minuno ng righteous line mula kay Abraham, almost 1,000 years lang din sila. Ang medyo maaba lang ng konti ay ang legal dispensation kung saan binigay ng Diyos ang kanyang batas sa lupang ito sa magitan po ni Moses. Doon lang, medyo mahaba. It takes, I think,
1,400 years. Yun ang inabutan ng Panginoon Kristo sa kanyang pagsilang. Magmula na si Kristo silang hanggang sa panahon natin ngayon, ito na ang alam kong pinakamahaba na panahon ng Diyos. Tayo ngayon ay 2,025 years sa panahon ng dispensasyong ito. Ang tanong, bakit ganun siya kahaba? Huwag mong ipagtataka, bakit ganun kahaba? Bakit? Kasi grasya ng Diyos. Amen? Grasya ng Diyos. Paano ko ba ipapaliwanag yan? Kung halimbawa, sa bangko, yung ating mga kapatid, yung ating kapatid na nagtatrabaho sa bangko, pag may naisanla na lupa, ewan ko kung yun pa rin ba ang terms, condition na binibigay o policy ng bangko sa may-aring lupa. Halimbawa, sinasanla yung lupa mo sa bangko. Kontrata nyo, halimbawa, 20 years or 10 years, babayaran niya. Naku, lumagpas ang 10 years, hindi mo nabayaran. Mga tubo-tubo lang nabayaran mo. Ngayon, sabi ng bangko, i-elite yung lupa mo kasi hindi mo matupos hindi mo mabayaran yung utang Ngayon, lumapit ka doon sa pamunuan ng bangko. Nakiusap, yung may-ari. Pwede po ba bigyan pa ninyo ako ng palugit? Ang tawag po nila dyan, na terms na ginagamit ay grace period. Okay, ilang buwan, ilang taon. Pagpalagay ng 2 taon o 1 taon, yung grace period na-extend. Okay, sa loob ng 1 taon, bibigyan ka ng pagkataon na matubusan. Pag hindi, wala na. I-late na talaga ang lupa mo. So, yung sa grace period, palugit. Alam niyo itong panahon natin, pinakamahaba. 2,025 years. Yung mga tao na ikinig, nagtatawa lang. Nanlilibak pa nga. Kanilang inaalimura ang tungkol sa gawain ng Diyos, ang tungkol sa mga bagay na spiritual. Pero pag gawin mo ng kalukuhan, kag di mo utusan, gagawin nila. Pero pag patungkol sa paglapit sa Diyos, ayaw. 2 kamay, ang tulak, pati pa, patras, ayaw namin yan. Kapatid, di mo alam, ito ang pinakamahabang painuhod ng Diyos sa iyo. Bakit tumagal ang ating panahon ng ganito kahaba? Kasi nagpapainuhod siya sa iyo. Ipinapakita niya sa iyo ang kanyang magandang loob para ka lang magsisi. Ang tigas-tigas na loob mo, ayaw mo makinig. Ngayon, makinig kang mabuti. Kung gusto mo na matiyak ang iyong destinasyon, ngayon pa lang mag-oros doyli ka na. Meron ba sinasabing ganoon? Ako basahin natin. Romans chapter 2. Tingnan natin kung sinasabi ng Bible tungkol sa bagay na yan. Chapter 2, verse 4. Sabi natin, simutin sa verse 3. But we are, and thinkest thou this, O man? Iniisip mo ba ito, o tao? That judges them, which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God. Verse 4. Or despisest thou the riches of His goodness? Hinahamak mo ang kanyang mayamang kagandahang loob sa iyo, and the forbearance and long-suffering, ang kanyang pagpapahinuhod, ang kanyang mahabang pagpapasensya, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Hindi mo alam na yung kanyang pagpapahinuhod sa iyo, yung kanyang kagandang loob na pinapakita sa iyo hanggang ay buhay ka pa. Samantalang minuto may namamatay na tao. Hindi nila alam kung ano ang katiyakan ng kanilang buhay. Kung gusto mo matiyak ang iyong kahantungan, pagpasa wala hanggan, ngayon pa lang maghunos dili ka at mag-isip-isip ka. Hindi mo alam na yung mahabang papahinod ng Diyos, kaya umabot tayo ng 2,025 years. Kasi sa kanyang pagpapahinuhod sa iyo, kagandang loob niya sa iyo, ang gusto mangyari ng Diyos ay magsisi ka. Ayan not knowing that the forbearance of God leadeth thee to repentance. Kapatid, kung talagang ikaw ay pupunta sa impyerno, kahit siguro ang pastor, yung litid niya sa liig ay umukol na sa kahihiyaw.
Pero kung talagang sadyang ikay pupunta sa impyerno, kahit ano pang sabihin siguro, wala nang silbiya. Pero kung ikaw ay tinatablan ngayong umaga, at naririnig mo ito, ibig sabihin, ang Diyos, sa magitan ng kanyang salita, nangungusap sa iyo sa tulong ng Banal na Espiritu. Bakit hindi ka kaya lumapit sa Diyos? Hindi sa reliyon. Maniwala ka. Ang kaligtasan ay wala sa reliyon. Ay anong silbi ng reliyon kung pala? Ang reliyon na tinatawag, pwedeng maging kasangkapan ng Diyos depende sa klase ng isang grupo ng reliyon at tinatawag. Pero kung kaligtasan ang pag-usapan, di mo yan masumpungan sa anumang uring grupo ng reliyon. Dahil ang kaligtasan, si Kristo lang mismo ang nagbibigay niyan sa tao. At isipin mo pa, ang sinasabing kaligtasan, hindi per group. Hindi ko mo ang ganda na reliyon sinamahan mo, aligtas ka na. Kapatid, kung reliyon pag-uusapan, kung yung reliyong tinaaniban mo ngayon ay class, at kung pag-usapan reliyon, ako na, nagsasagi sa'yo. Huwag ka na umalis dyan. Kasi ang ganda na reliyon mo. Kaya lamang kapatid, hindi po yan ang kailangan ng tao kung ang usapin ay kaligtasan. Dahil hindi na ibibigay ng reliyon ang kaligtasan. Baka ang tanong mo, paano ho ninyo nasabi yan? Paano nyo natiyak na ganun nga? Ito naman ang tanong na sagot. Meron na bang reliyon na napako sa cross? Ano sa tingin mo? Meron na bang historya sa mundong ito na may relihiyong napako sa cross? Para tumubos na kasalanan ng mundo? Sige nga! Diba? Ay paano po yung mga nagmamahal na araw na yun at napapako sa cross? Ano lang yung palabas? Totoo ba sila namatay? Hindi. Palabas, parang tinutuyo lang nila ang Panginoon. Hindi sila makuntinto ng Panginoon ay napako sa krus at namatay. Katlong araw na buhay. Ang gusto nila ulit-ulitin yun. Parang palabas na, hindi sila kuntinto sa ginawa ng Panginoon sa Kristo na kaligtasan para sa mundong ito. Kahit lang bisis ka mapako sa krus, kung wala ang tunay na pagsisisi sa iyo, hindi yan kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan ay may pagsisising tumpak. Kung walang pagsisisi, ibig sabihin, walang kaligtasan. Ngayon, kung haharap ka sa Panginoon Kristo, kailangan magsisi ang iyong kasalanan. Eh, ano naman ibig sabihin ng pagsisisi? Ay, naman hindi dyan. Ang pagsisisi ay hindi salita. Ito ay word in action. Repentance means turning back from sin and turn to God. Ang tumpak na pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos. That's true repentance. Worldly repentance is not like that. Eh ano yun? Iyak lang. Tulo, luha, uhog, sama. Ngayon, iiyak sa ayaw ko na maulit ang bukas, ayaw ko na. Naku po, gayang lasinggo. Eh, alas 3 pa nga lang hapon, itirik pa nga araw, hanap yung alak na gabi. Pero umiyak kayo kagabi, nangako, inaaway ng misis, ang sabi, ayaw ko na maglasing bukas, ayaw ko na. Sisisin ako. Salita lang. That's regret of word. Practices. Not for salvation. But when it comes to salvation, there must be a true fruit of repentance. Tunay na bunga ng pagsisisi. Well, ang biyaya ng Diyos nakahain sa iyo at sa akin. Ngayon, ang tanong, bago tayo magtapos, kasi mahaba po ito, next time itutuloy natin. Ang biyaya ng Diyos nakahain sa harapan mo ngayon. Si Kristo siya. Siya ang ating Panginoon Kristo. Benepisyo lang yung ating tinatamo. Pagkain, damit, pera, kung anumang material na bagay, magandang trabaho, that's only the benefits from the grace of God. Ngunit yung kaligtasan, hindi doon magmumula sa pagkain, sa damit, sa pera, sa karangyaan, sa kung anuman. Wala raw ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, si Kristo Jesus mismo ang tanging
nakapagbibigay niyan. Now, ikaw bang nakikinig ngayong umaga ay nakatiyak na ng iyong kaligtasan? Ikaw ba ay tunay na sa Panginoon Kristo? Tinanggap mo na ba ang Panginoon Kristo bilang sarili mong tagapagligtas? Kung hindi, sayang lang simba mo, kapatid. Sayang lang ang ginagawa mo tungkol sa relihiyon. Ipinagmamayabang kumanda ang relihiyon mo. Talagang sukdo lang, makikipag-away ka at patayan pa nga ilalaban mo basta ang relihiyon mo maganda. Sabi ko kanina, pag relihiyon pinag-usapan at maganda relihiyon mo, payo ko sa iyo, huwag ka na lang umalis dyan. Kontinto ka na dyan kasi ang ganda ng relihiyon mo, maraming benepisyo. Pero kapatid, kung ang hinahanap mo ay tumpak na kaligtasan at tunay na kaligtasan, kapatid, payo ko sa iyo, mag-isip-isip ka. Yang relihiyon mo ba nagtuturo ng ganito? Sinasabi ba ng iyong relihiyon na tanging si Kristo Jesus lang ang kaligtasan? Para matamo kaligtasan, dapat na magsisi. Kung hindi, kapatid, mag-isip ka. Ngayon pa lang, magbago ka ng iyong pagpapasya. Kasi yung pagpapasya mo ngayon ay may kinalaman sa iyong buhay bukas. Kung ano ka ngayon, ang buhay mo ngayon, yan yung pagpapasyang ginawa mo kahapon at nagdaang mga panahon. Hindi nagbabago. Kaya ngayon pa lang, magpasya ka ng maayos. Ikaw ba ay tatalikod sa kasalanan? Haharapin mo ba ang Panginoong Kristo at isuko ang buhay mo sa Kanya? O manatili ka ng Kanya? Habang kanya humihinga at may lakas pa sa panahon ng biyaya, alhanin mo sinabi kayo na, masyadong mahaba ang pahinuhod ng Diyos, ang kanyang kagandahang loob at ang kayamanan ng kanyang kagandahang loob kahabagan sa iyo. Kaya ganoon, nais niya na ikaw ay magsisi. Tayong natin tayo. Tayong nalangin. Mga mananampalataya sa umagang ito, huwag mong paglalaroan ang biyaya ng Diyos. Lalo tigit, pag ikay nasa harapan ng material na bagay, tulad halimbawa sa lamisa, harap pa sa pagkain, huwag mo sabihin yung pagkain ay biyaya ng Diyos. Hindi siya biyaya ng Diyos, benepisyo lang siya. Si Kristo ba katumbas lang ng kanin? Kristo ba katumbas lang ng pera o ng damit o ng anong bagay? Ang biyaya ng Diyos mismo ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong umaga, kapatid, habang tayo nabubuhay sa biyaya ng Diyos sa panahon ito, mananampalataya, lubusan ka mag-isip sa buhay mo. Seryoso ka ba sa paglilingkod mo sa Panginoon? Habang tayo sa panahon ng biyaya. Ikaw naman na nakikinig, na walang katiyakan sa buhay mo sa araw na to, nais mo bang tanggapin ang Panginoong Kristo bilang sarili mong tagapagligtas? Ngayon pa lang, gawin mo ang sinner's prayer. Humingin tawad ka sa Panginoon, sabihin mo sa kanyang totoo, Panginoon, nais ko pong maligtas. Nais ko pong magsisi. Nais ko pong tanggapin kayo bilang sarili tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. That's kind of prayer God wants you to do. Sinner's prayer ang tawag dyan. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo sa araw na to. Salamat po sa iyong habagan, sa mayaman yung biyaya. Dahil sa bagay na yan, kayo po ay nabubuhay sa iyong kagandahang loob. Sa kuwan ito po hindi nang pinagpaguran ang buhay na mayroon kami ngayon. That's the free gift of God, the miracle, the merited favor of God. Help us, dear Heavenly Father. Lalo tigit yung mga nakikinig sa live streaming na to na hindi pa nalam ang Panginoon Kristo. That they may know the Lord Jesus Christ as their personal Savior, not only knowing Him by His name, but also receiving the Lord Jesus Christ as their personal Savior in their hearts. Panginoon, sa araw na ito, maraming po salamat. Pagpalain niyo po kami sa araw na ito, ang kondisyon ito, Panginoon. May mga bagay kami pangangailangan sa mundong ito. At sa pagtaas po ng mga kamay namin na audio, sapagkat ang mga bagay sa mundong ito na material na pwede po namin makamtan ay binipisyo ng iyo pong biyaya. Kaya po, titaas po ng mga kamay namin. Dinggin niyo po ang panalangin ng bawat sa amin. Ano man po ang mga hinaing na yan? Ano man po ang mga pangailangan yan? Kasi kami nabubuhay sa biyaya at ang mga anak niyo po, natural lang na makamtan po namin ang mga benepisyong yan alinsunod sa kung ano
ang aming pananampalataya. Salamat sa iyo, O Diyos, sa araw na ito. Purihin ka. Lahat ng ito ay sa inyo po ang kapasalam na kailangan. Sa pangalan niyo po, aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. God bless you all, mga kapatid.